At maraming salamat po at napanggap po natin yung hamon ng asaming kapatid. Galing pa sila sa Mindanao. Hindi nila iniwan ang kanilang pananampalataya dahil hanggang dito sa Luzon. Dahil ang Diyos ay naramdaman nila sa kanilang buhay. At alam niyo po, itong si Kuya Samuel, kung magkukwento to, kulang po yung araw nito. Kaya, ang sabi ko, hamunin mo na lang ang lahat ng manampalataya. Totoo po yun. Ang isang manampalataya, hindi na kailangan utusan. Kumbaga na, habit na rin yung pagpunta sa gawain ng Panginoon. Kaya patuloy natin, panalangin po ang lahat na nangalupaypay, nangihina, dulog po natin sa panalangin. At tayo po ang kinakailangan na manalangin sa kanila. At ganoon din, nung the time na tayo po yung nangihina, minanalangin po sa atin. Napakaganda po yung ginawang halimbawa ni Samuel, ang kanyang kabiyak. Challenge, parang nagbibigay ng challenge sa bawat isa-isa. Kailangan po natin yung nagpapapoy sa atin. Nakamatay na yung apoy natin. Maraming salamat din sa mga kapatid natin sa Panginoon. At maraming salamat sa buhay ni Samuel. Hindi lang siya naging tagasunod ni Kristo, kundi siya tagapaglaganap din ng salita. Ang nakatuwa po sa tango to, siya po yung pumalit sa akin dito sa Altea. Amen. Na patuloy na pinakikilala si Kristo at patuloy na tinuturo yung pagmamahal ng Panginoon upang sila'y pagpalain. Sabi nga, man should not live by bread alone. Ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa paghahanap buhay, kundi kailangan po ang salita ng Panginoon. Itong buhay. Maraming salamat, Kuya Samuel. At alam ko po, nahamon tayo muli sa buhay ni Kuya Samuel. Dahil kitang-kita po sa kanyang buhay na pinagpala ng Panginoon. Maraming pagsubok po ito. Kung magkakwento siya, wala ng isang taon. Dahil ilang taon na siya manampalataya. Di ba? Amen? Kulang. At sa sumunod, hindi na po pagtatagalin natin. At po nang nakakarinig ng mensahe ng Panginoon, ito po ibaon natin sa ating puso. At maging sa ating buhay sa pang-araw. Ayun po, dadalhin po ngayon ang salita ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat, nagbabago, at kumikilos, at mamahal sa kanyang mga anak. Dadalhin po ni Bishop Larry Dulsa. Ayan po, praise the Lord. Magandang hapon po. Tayo po ay magpatuloy sa pag-aaral ng kanyang mga salita. Buksan po natin ang aklat ni Santiago, Kabanatang 3. Pag-uusapan po natin ang isang maliit na bahagi ng ating katawan pero napaka-makapangyarihan. Sa kanya nagbumula ang buhay at kamatayan. Kung hindi po natin mapapaamo ito, mahirap po at magiging delikado ang buhay ng isang tao. So, Santiago 3, 1 at 2 po muna ang ating babasahin. Kuya Sam, andiyan ka na ba? Santiago 3, 1, 2. Mga kapatid, huwag maghangad na maging burok ang marami sa inyo dahil alam ninyo na tayo mga nagtuturo ay haatulan ng mas malipit kaysa iba. Tayong lahat ay nagkakamali sa iba't ibang paraan. Ang sinumang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. Ang Diyos po ang magpala sa salitang ating pagbubulay-bulayan. Tayo po manalangin. Mapagpalang Diyos, samahan mo po kami sa aming pag-aaral at patuloy kaming puspusin ng iyong spiritu upang matuto po kami na makapagpigil sa aming mga sarili upang ang bawat salita na mamumutawi sa aming mga bibig ay aming pong maingatan at higit sa lahat ay maging pagpapala sa iba. Samahan niyo po kami, maging ang aming mga tagapakinig, ang mga makakapanood ng aming pong video. Naniniwala ako na ginagamit mo ito upang mapagpala ang iba. Salamat po sa buhay po ni Kuya Sam sa pagbibigay niya ng pagkakataon na kami po'y patuloy na magtipon sa lugar na ito. Bagamat hindi po namin kasama ngayon, ibang namin mga kapatid, saan man po sila naroon, pagpalain niyo po. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Yung topic po natin, pinamagatan natin, The Untamable
tongue, no? The untamable tongue. Sabi sa verse 2, lahat tayo ay nagkakamali sa iba't ibang paraan at ang sino mang di nagkakamali sa kanyang panalita ay isang taong ganap at marunong ng magpigil sa sarili. So aim po ng ating pananampalataya ay matuto tayong makapagpigil sa ating mga sarili sa pamagitan ng sa pamagitan ng ating mga pagsasalita. Kaya po yung topic natin, pinamagatan po natin na the untamable, tame, from the word tame, the untamable tongue, no? Ang dilang mahirap mapigil. Yan po yung topic natin. So pag binasa po natin ang kabuuan ng chapter 3, 1 hanggang 9, makikita natin dito na mayroon pong 4 na mahalagang bagay na inilarawan ang dila kung gaano po ang halaga ng dila, kung gaano siya kaimportante at ano yung pwede niyang magawa sa buhay ng isang tao. May 4 po na una, yung inilarawan po dyan na ang tao daw po ay ang kanyang dila ay kailangan niyang mapigilan, no? Dahil bilang tagapagturo po, mas mahigpit daw po ang parusa ng mga nagtuturo kaysa sa mga tagapakinig lamang, no? Makikita din natin diyan yung 4 na simbolo na ginamit, no? Yung dila daw po ay parang renda sa bibig ng kabayo, no? Ang tawag diyan sa Tagalog ay bukado, no? Yung may renda diyan sa bibig ng kabayo. Yung po unang paglalarawan sa dila, ang dila daw po parang renda o parang bukado, no? Yung kabayo po mapapasunod mo sa kaliwa, sa kanan, dahil po sa renda na yon na nakakabit sa bibig niya. Pag hinila mo sa kaliwa, liliko ng kaliwa yung kabayo. Pag hinila mo sa kanan, liliko po sa kanan. Pag hinila mo ng pabalik, hihinto siya. So pag pinalo mo po, tatakbo naman siya. So yan po yung unang paglalarawan. Pangalawang nilarawan po dyan, ang dila daw ay isang parang rudder o sa Tagalog po, timon, no? Parang timon ng barko, no? Maliit na maliit po yung timon, pero kaya niyang kontrolin ang napakalaking barko. Pangatlong paglalarawan diyan, ang dila ay parang apoy, no? Parang apoy daw po. Yung apoy may positibo siyang pwedeng maganap di ba? Sa pamagitan ng apoy, nakakapagluto tayo. Sa pamagitan ng apoy, nakapagdudulot ng init. Sa pamamagitan ng apoy, nakakapagpakulo tayo ng tubig. Diba? Maraming benefits ang apoy pag magagamit mo ng positibo. Pero, kapag napabayaan mo po ang apoy, pwede itong pumuksa. No? Sabi dito, kahit buong kagubatan ay kaya niyang paglagablabin. No? At pang-4 na makikita natin diyan, ang dila daw ay para daw pong bukal ng tubig, no? Hindi pwedeng dalawa ang lumalabas na uri ng tubig sa isang bukal. Hindi pwedeng matabang at the same time ay maalat. Nakakita na po ba kayo ng bukal na ganyan? Dalawa yung lumalabas. So wala, hanggang isa lang, di ba? Pag yung bukal na yan ay galing sa matabang na tubig, ang ibubukal niyan, tabang lang. Pero pag ang tubig galing sa alat, ang ibubukal niyan ay alat. So, walang bukal na magbibigay ng dalawang uri ng tubig. So, diyan po sa ating pag-aaralan, may makikita tayong central idea diyan or big idea. Ang ating pong big idea ay self-discipline. No? Yan po yung pinakaano natin, big idea. Self-discipline. No? The more you tame your tongue, the more you tame anything, no? Ang sin daw pong makapagpipigil ng kanyang dila, kaya niyang magpigil sa marami, no? So, ganun po natin titingnan itong ating pag-aaral. So, ang tanong po sa ating pag-aaral, paano natin
mapipigilan ang ating dila. So, 4 na bagay po yung tutunghayan natin. Number 1 po, balikan natin yung verse 2. Balikan natin yung verse 2. Pastori ko? Lahat tayo'y madalas magkamali. Pero kung never nagkakamali ang isang tao, ay sinasabi niya, perfect na siya, o kaya niyang kontrolin ang buo niyang pagkatao. Yun. Sabi po, kapag hindi daw po nagkakasala sa pananalita, magiging ganap na siya. Sabi diyan sa binasa ni Pastor Rico, magiging perfect na siya. Bakit daw po? Kasi kaya na niyang pigilan or kontrolin ang kanyang buong pagkatao. Kaya po may kasabihan sa English, he who control the tongue, control everything. Ang sino bang daw po na makapagpipigil na kanyang dila ay kaya niyang pigilan ang mga bagay o ang lahat ng bagay. No? So, mahalaga po yung self-discipline. Number 1 po, start with the letter T. Try to control your tongue. No? Ulitin ko po. Try, letter T po, try to control your tongue. Subukin po natin na kontrolin ang ating mga dila. Sabi po sa Proverbs, I think 27 po yun, Proverbs 27, 5 to 6 ata, kung hindi ako nagkakamali. Sabi po doon, life and death is in the power of the tongue. No? Ang buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila. Di ba? Napaka mga pangyarihan ng dila natin. Kung ano daw po yung sinasabi ng dila, mangyayari. Di ba? Kasi sa Deuteronomy din, sabi po doon, life and death is in the power of the tongue. Nasa buhay at kamatayan ng tao, o ang buhay at kamatayan ay nasa dila ng tao. Di ba? Minsan, nung tayo mga bata pa, madalas po tayo magsabi ng mga negatibong bagay. Mahulog ka dyan, mahulog ka. Ano nangyayari? Nahulog, di ba? May mga ganyan tayong mga salita. May lagnat ako. Kunting, magkakasakit ako. Ano mangyayari? Mamaya, magkakasakit. Madalas nasasabi natin, wala akong pera. Ano mangyayari? Wala akong pera. So, kano daw po yung sinasabi ng dila, siyang mangyayari, siya matutupad. No? Kasi nga po, ang buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila. So, number 1 po, para po mapigilan natin ang ating sarili o magkaroon tayo ng self-discipline, number 1 po, try to control your tongue. Kailangan marunong tayong magpigil ng ating dila. Kaya nga po sabi ko kanina, yung bukado sa bibig ng kabayo, bagamat makapangyarihan ng kabayo, kaya siyang kontrolin ng bukado o ng renda, no? Nung renda na nakatali sa kanyang bibig, no? Pwede siyang mapatakbo nito, pwede siyang mapahinto, pwedeng lumiko sa kaliwa, pwedeng lumiko sa kanan. Ganon ang kapangyarihan ng dila. So kaya ano po ang dapat natin gawin? Try to control our tongue. Pangalawa po, nasa verse 3 to 4. 3 and 4 po. Kapag nilalagyan natin ng renda ang bibig ng kabayo, napapasunod at napapapunta natin to kahit saan natin gusto. Verse 4. O kaya isipin nyo, ang barko, ang laki nun, at kailangan ng malakas na hangin. Pero itutulak yun, pero nakokontrol yun ng isang napakaliit na timon. Kaya, Ano raw ang nakakakontrol sa napakalaking barko? Sang maliit na timon. No? Kaya napapapunta na ang kapitan, ang barko kahit saan niya Ibig. No? gusto. Pangalawang mahalagang bagay po, acknowledge accountability over your tongue. Ulitin ko po, acknowledge accountability over our tongue. Sa Matthew, buksan po natin sa Matthew 12, no? 35 to 36, no? Hanggang 37 ata, 35 to 37. Yung dila daw po,
na ating mga sinasabi, Ito. itong magiging dahilan para mapawalang sala tayo o mahatulan. Sige nga po. 12, Matthew, Matthew 12, 35 to 37. mabuti ang sinasabi ng mabuting tao Mhm. dahil puno siya ng kabutihan. Pero masama ang sinasabi ng masamang tao dahil puno siya ng kasamaan. 36, tandaan nyo, ito, pagdating ng Judgment Day, mananagot ang tao sa lahat ng walang kwentang salita. Mhm. At sinabi niya, 37, tinuturing kung walang kasalanan o kaya ay walang guilty, depende sa salitang sinasabi mo. Amen. No? Matthew Matthew chapter 12, 35 hanggang 37. No? Ang tao daw po, pagdating ng huling panahon, pagdating ng Judgment Day, ano raw po? Siya daw ay mapapawalang sala at mahatulan depende sa kanyang mga salita. No? Minsan, hindi natin mapigilan yung sarili natin. Sa galit natin, makapagmumura tayo. Sa galit natin, nakapagsasalita tayo ng masakit sa kapwa. No? Sa galit natin, hinahamak natin ang ating kapwa. At anong sabi dyan? Pagdating ng Judgment Day, pwede daw tayong mahatulan at pwedeng mapawalang sala depende sa ating mga salita. Dapat nating ingatan. Ano po ba ang paalala ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya? Paano natin gagamitin yung ating mga salita? Colossians 4:6. Ano po ba ang payo ni Pablo sa Colossians 4:6? Dapat daw yung mga salita natin ay may magandang laman, no? May lasa. Colossians 4:6 po. Dapat laging maayos ang inyong interesting na pagsalita ninyo. Oh, dapat daw maayos ang interesting na pagsasalita ninyo, no? At dapat alam niyo kung paano sasagutin ng tama ang lahat. Yan. Sa version mo, Kuya Sam. New version. Sabi ninyong laging maging kaaya-aya Ayan. at kapakipakinabang ang inyong pananalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama sa lahat ng tao. Amen, no? Ang sabi po, sikapin daw na maging kaaya-aya ang ating pananalita sa kanila o sa ibang tao. Sabi po sa English version, always your speech season with salt. Or, sa ibang version po, let your speech season with grace. Ganda po nun, di ba? Yung pagsasalita daw natin ay dapat may biyaya, no? Hindi sumpa. Di ba? Ang magsasabi daw ng ULOL sa kanyang kapwa ay mapapasaapoy ng impyerno. Delikado po yun. Kaya, huwag tayo magsasabi ng masasakit na salita. Dapat kaaya-aya lamang daw. Bakit po? Kasi kapag kaaya-aya yung mga salita natin, maliligtas daw po pati yung mga nakikinig sa atin. So number 2 po, una, try to control our tongue. Pangalawa, acknowledge accountability over our tongue. Kailangan kunin po natin yung pananagutan sa ating mga salita. Dahil pagdating ng araw, sa Judgment Day, tayo daw ay mapapawalang sala o mahatulan sa pamagitan ng ating mga salita. So, pangatlo po, nasa verse 5 hanggang 6 po. Verse 5 hanggang 6. Si James din. James 3, 5 and 6. Tingnan natin. Ganyan din ang dila ng tao, maliit na bahagi lamang ng katawan, ngunit napakalaki ng mga ipinagyayabang. Naku. Isipin na lamang ninyo kung paano napapalagablab ng isang maliit na apoy ng isang malawak na kagubatan. 6. Ang dila ay parang apoy, isang daigdig ng kasamaang nagpaparumi sa ating buong pagkatao. Ang apoy nito ay mula sa impyerno at Naku, sinunog ang nakakatakot. lahat ng buhay ng tao. Amen. No? Grabe po. Yung paglalarawan ni Santiago ang tindi, di ba? Inarawan niya sa Renda, sa Timon,
Pagkatapos ngayon, inilarawan niya sa pamagitan ng apoy, no? Meron daw itong may malaking kapinsalaang magagawa, no? At kaya niyang magpalagablab ng buong kagubatan, no? Kaya po napakahalaga na ang dila natin ay ating kontrolado. Pangatlo po, una, try to control our tongue. Pangalawa, acknowledge accountability over our tongue. Delikado po. Pagdating ng Judgment Day, hatulan tayo o papawalan sala tayo sa pamagitan ng ating mga salita. Pangatlo po, maintain good influence. No? Maintain good influence by positive declaration. Hindi ko po. Maintain what? Good influence by positive declaration. No? Kailangan po kapag tayo po ay nagsasalita, dapat po makakapag-impluwensya tayo ng iba, no? Nakakapag-impluwensya tayo, hindi tayo nakakahatol sa ating kapwa. Naalala niyo po ba si Haring David? Di ba nagkasala siya? Ano pong kasalanan ni Haring David, no? Ang kasalanan po ni Haring David, na tukso siya kay Bathsheba. Tanong, paano siya hinarap o kinumpronta ni Nathan, ni Prophet Nathan? Sa gitna ba ng maraming tao? Pinahiya ba niya si Haring David? O silang dalawa lang nag-usap? Sabi ng Bible, silang dalawa lang nag-usap. Diba? Silang dalawa lang. Hindi niya pinahiya si Haring David. Silang dalawa lang po. At kaya-aya yung ginamit niyang salita. Anong ginamit niyang salita? Sa pamagitan ng kwento Kwento niya, mahal na rin, may kaibigan po ako. Mahirap na yung kaibigan ko. May iisa siyang tupa. Pero yung kapitbahay niya, mayaman. Dumating yung mga kaibigan kung mayaman na to. Anong ginawa daw nung mayaman? Kinuha yung kaisa-isang tupa ng kanyang kaibigang mahirap. At yon ang ipinahanda sa kanyang mga bisita. Nung marinig ni Haring David, ano sabi ni Haring David? Nagalit siya. Sabi niya, parusahan yung taong yan. Yung mayaman na taong yan. Kinuha niya yung kaisa-isang tupa ng kanyang kapitbahay. Ito po ang matindi. Anong sabi po ni Nathan? Harap niya si David, walang ibang tao. Ang sabi ni Nathan, thou art that man. Ikaw yung taong yun. Hindi niya dinerecho, hindi niya pinahiya. Diba? Sorry po, yung kaninang verse na binabanggit ko sa Proverbs 27, verse 5 to 7. Ito pala yun, yung open rebuke is better than secret love. No? Minsan, yun yung pinangahawakan natin. Mas buti mong saktan siya. Di ba? Para maipakita mo yung kailangan may tuwid siya dahil higit daw po na mas maganda yung open rebuke na pagtutuwid kasi kaysa sa lihim na pagmamahal. No? Pero, dapat babalansin natin yan. Paano natin mababalanse? Dapat yung salita natin with love. No? With grace. No? Sasabihin mo nga naman na, mahal kita, pero sinisigawan mo. Mahal kita, kaya kita sasabihin ng ganyan. Wala ka si B. Di ba? Mahirap mong sabihin yung pagmamahal kung ganun ka magsalita na pagalit, pasigaw, di ba? Lagi kang nanenermon, wala ka ng pagbabago. Talagang ganun, Yung minsan ang narinig natin. Kaya yung tao, yan naman sinasabi mo gawin ko na lang, tutuhanin ko na. Wala pa na akong kwenta. Kaya yung mga tao nagpapakasama, bakit po? Kasi dahil sa sinasabi sa kanila ng kailang kapwa. So pangatlo po, maintain a good influence through positive declaration. Kailangan yung mga deklarasyon natin sa ating mga labi ay positibo. Diba yung anak mo, napakasalbahe, huwag mo sabihin salbahe. Huwag mo sabihin black sheep. Ang sasabihin mo, anak, mabuti kang tao
kung babaguhin mo lang yung ugali mo. Di ba positibo yun, di ba? Mabuti kang tao kung babaguhin mo lang yung ugali mo. Hindi yung sinabi mong masama ang ugali mo, hindi eh. Kaya tinatawag interesting word. Oo, yung binasa na kanina ni dyan sa version mo na new version, no? Interesting na mga salita. Sa binasa ni Kuya Sam, kaaya-ayang mga pangungusap. Di ba? Nakalimutan ko po yung verse sa Proverbs. Ang lumanay na salita ay pumapahawi ng galit ng kapwa. Di ba? Galit na. Tapos ginantihan mo ng pagalit din. Ano mangyayari? Sabog. Sabog, di ba? Apoy. Anong papatay mo sa apoy? Apoy din ba? Tubig. Hindi. Kailangan tubig. So, pag galit siya, kalmado ka lang. Kalma Tubig. lang. Diba? Tika muna. Pero kung galit siya, nag-aapoy siya, nag-apoy ka rin, ano mangyayari? Sunog kayo pa rin. Kaya dapat po, kalmado lang. Sa Espanyol po, ang tawag dyan, tranquila. Tranquila. No? Tranquila. Di ba yung tranquilizer? Doon kasi nanggaling yung salitang tranquilizer eh. Sa tranquila. Pag sinaksakan ka ng tranquilizer, kumakalma ka. Di ba? Kaya, kalma lang. No? Tranquila. Yan. Tranquila, senyor. Tranquila, senyora. Ganyan po. So, pangatlo po, maintain a good influence through positive declaration. At panghuli po, sa time nito, 6 7, 8, and 9. Last verses po. 7, 8, and 9. Expect your tongue or our tongue to be a blessing. Ulitin ko po, expect that our tongue or expect your tongue to be a blessing. 7, 8, and 9. Kuya Sam? 6, 7, and 9. Yan. Todo na yan. Mula sa 6. Abo, mula sa 6 hanggang... sorry. Nabasa natin pala yung 6. 7, 8, and 9. Lahat ng uri ng ibon, hayop na lumalakad o gumagapang o nakatira sa tubig ay kanyang paamuin. Diba? Lahat daw po ng hayop kayang paamuin ng At napaamo ng tao. biro mo na paamo, di ba? Ahas na papaamo. Leon na papaamo. Ano pa yung mga bababangis na hayop sa gubat? Napapaamo ng tao eh. Pero Bishop, no? Pati hayop sa dagat. Oo, pati-pating. Napapaamo. Hawakan mo lang yung dito, oh. And isa yung lumulutad. Orca. Dolphin. Yun. Yung orca, mapangalib yung orca, pero napapaamo pa rin, di ba? So, tuloy. Kuya Sam, verse 8. Ngunit wala pang nakakapagpaamo sa dila. Naku, mabigat nito, no? Hindi mapaamo daw ang dila. Tuloy. Kaya paamo, hindi yan. Ito ay kasamaang hindi mapigil. Naku, hindi mapigil. At puno ng kamandag. naku po, na Nakamamatay. nakakamatay. Pambihira talaga yung dilang yan, no? Verse 9. Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama. At ito rin ang ginagamit natin sa pandalait sa taong nilalang na kalarawan ng Diyos. Naku po, delikado, di ba? Dapat daw yung labi natin, ang bumukal, yung pagpupuri lang. Pero nangyayari po, ito rin yung ginagamit natin sa panlalait ng kapwa. No? Expect your tongue to be a blessing. Yung diya po dapat maging pagpapala. No? Tingnan natin, tuloy na natin hanggang 12. Kuya Sam. 10. At Sa 10 hanggang 12. Oo. 10. Sa isang bibig manggagaling ang pagpupuri at pandalait. Mhm. Hindi ito dapat mangyari. No? Mga 11. Hindi lumalabas sa isang bukal ang tubig tabang at tubig alat. Hindi pwedeng bumukal ang tubig tabang at tubig alat sa isang bukal. At panghuli, verse 12. Mga kapatid, hindi makakapamunga ng ulibo ang puno ng igos. O ang O igos, ng igos ang puno ng ubas. At lalong hindi rin bumubukal ang tubig tabang na bukal ng tubig alat. yun. Dapat po yung dila natin maging bukal lamang ng
pagpapala at ng kabutihan, hindi ng alat o sumpa. No? Kaya dapat daw po nating paamuin yung dila natin. Kung nagawa nating mapaamo yung mababangis na hayop gubat, no? O maging mga hayop sa dagat, pero napakahirap daw mapaamo ang dila ng tao at ang kanyang katulad ay isang makamandag na ahas na nakamamatay. Pero po, kaya natin desisyonan yan. Amen? Ano po yung binuo nating keyword? Tame. Diba? Ibig sabihin ng tame, paamuin. No? Paamuin. No? Una, letter T, try to control your tongue. Dapat, kinukontrol natin yung ating dila. Magsasabi ka na ng masakit. Pero sabi, if you cannot say something good, keep your mouth shut. Kung hindi raw tayo mapagsasabi ng mabuti, tiko mo na lang yung bibig mo. Amen? Yung sinabi ka, Bishop, Ano yun? kung magsasalita ka na hindi makakatulong pa. Huwag ka na magsalita. Huwag ka na magsalita. Diba? Kung hindi mo lang makakatulong yung sabihin mo, huwag ka na magsalita. No? Mabuti pang tumahimik ka na lang. No? Pangalawa, acknowledge accountability over our tongue. Kailangan accountable tayo sa ating dila. Bakit? Yung dila natin ang magpapawalang sala at hahatol sa ating pagdating ng oras. Pangatlo, maintain good influence through positive declaration. Kahit nakikita mo na po negatibo, positive pa rin ang sasabihin mo. At panguli po, expect your tongue to be a blessing. Nawa, ang ating dila ay maging pagpapala. Hindi dapat bumukal ng dalawang uri ng tubig. Tubig na tabang o tubig na maalat. Sabi po ng salita ng Diyos, let our speech be seasoned with grace. Dapat daw po, yung dila natin, yung pagsalita natin, ay may biyaya. Amen? Nasa panahon lagi ng biyaya. Dalangin po natin na makontrol natin ang ating mga dila sapagkat kapag na-control daw natin ang ating mga dila, makokontrol natin ang lahat ng mga bagay. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Diyos, marami pong salamat sa pagbibigay mo sa amin ng panahon para pag-aralan ang iyong mga salita. Salamat dahil pinaunawa mo sa amin na yung mga salitang binibitawan namin ang pwedeng humatol at magpawalang sala sa amin. Sa lahat po ng mga nakakarinig ng mensaheng ito, pagpalain niyo po. Kontrolin mo po ang aming mga dila. Ayaw po namin makasakit ng aming kapwa. Gamitin mo po ang aming dila na maging pagpapala sa iba. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. And everybody says, Amen, Amen, and Amen. Praise God. Thank you, Lord. Maraming salamat po sa napaka-yaman